A new children's book from no less than Disney is introducing a touch of Filipino mythology to the world. And our guest today is one of the creative minds who helped bring the story to life. Joining us to talk about the Gobbling Goblins is award-winning children's book artist Ara Villena. Hi, Ara. Good morning. It's a beautiful day. Hi, good morning. Good morning, Good Ara. umaga. So I think it's amazing what you're doing, illustrating a Disney book, no less. I want to know, though, how did you, I guess, intertwine goblins and Filipino mythology when you created and basically drew the whole book? Bale, nung kinoconceptualize namin yung book, mas nandun talaga ako nagbatay sa kung paano ba magmumukhang parang Pilipino, no, yung mga characters. Kasi yung usapin kasi ng pag-illustrate para sa kultura ng Pilipino, edi mas maganda kung mukha talaga ang mga Pilipino, mukha rin talaga, yung kahit yung konting mga detalye sa libro, Right. sa background, nandoon yung, kumbaga parang touch of Filipino culture. So mas ganun yung naging batayan ko, no, nung kung paano dinesenyo yung libro. Can you show us some of the touch of Filipino culture that you did here in the book, like, for example, with the goblins? Actually, yung part Let's show it on cam. Yes. Are these the Ayan. goblins? Yes, sila Okay, yung so apat. here, Show it I on wanted to camera. There you see go. which one. Yeah. So yung very particular na parang common na ginagawa ko sa lahat ng mga libro na ginagawa ko, edi syempre yung skin tone, no? Okay, yes, of Kasi course. hindi, para makarelate yung mga batang Pilipino na hindi naman laging maputi, hindi laging So kahit nga iba't ibang shades din siya ng pagiging kayumanggi o no, pagiging moreno, morena. At isa pa doon, edi yung ako kasi personally pag nag-illustrate ako dahil ako ay kulot, Okay. karaniwan yung mga characters na dinedesenyo ko, kulot din. Kulot din yung hair. Okay. Kasi karaniwan, di ba, para iniisip lagi yung diretso ang buhok, Oo, gano'n. right, Pero madaming kulot sa Pilipinas eh. Di ba? Kaya, That's true. kaya Or mga straight, tas gusto magpakulot. Opo. Ako, Yeah, yeah, masaya yeah. naman ako sa pagiging kulot ko. Kaya ayun yung in-incorporate ko sa character design. And then particularly yung isang character, si Tito, ito yung parang Tito siya. Okay. No? Ang binanggit lang kasi yung mahilig siya mag-music, mahilig siya sa, parang probinsya, parang siyang mahilig sa probinsya. Okay, diba? okay. So, nung dinesign ko yung character ni Tito, inisip ko sa probinsya, mga magsasaka, kaya yung little hat niya ay parang yung sombrero ng mga magsasaka. So, kahit yung yung tsinelas niya, di naka-tsinelas siya, pero naka-medyas. Okay. So the characters are really, you illustrated them para magmukha talaga Yes. silang Pinoy. And kasi wala tayong goblins dito sa Pilipinas Opo, di ba? So ginawa mo rin Pinoy, yung Yes. itsura ng mga goblins. You know what, Ara? I'm interested because you are so young, you look so young. How did you get into illustrating? Ito ba talaga yung path na gusto mong i-take? Since you, I know broadcast communication ka Yes. right? From UP Diliman. Yes, So what opo. was that pivotal moment yung na-realize mo na, you know what, I want to illustrate books. And why children's books? Actually, yung bata pa lang ako, nag-drawing na talaga ako. Okay. Tapos, parang iba-iba talaga yung naging landas ko sa paglaki, no? Pero very supportive yung parents ko sa hilig ko sa pagdodrawing, no? Okay, okay. Pero nung nag-college ako, nag-fine arts ako actually, pero parang siguro midlife crisis, gano'n. Midlife crisis? Ay, hindi pala. Bata pa pala ako nun. Pero kumbaga, hindi mo pa talaga alam kung ano yung gusto mong maging. So, Okay. interesado ako sa iba't iba pang mga iba't iba pang mga trabaho. Right, Mahilig right, akong mag-work with people. Kaya ako nagdesisyon na lumipat sa Masscom. No? Okay. Actually, yun nga, broadcast communication yung tinapos ko na kurso. Kaya medyo Yes, yes. familiar ako sa ganitong Media, setup. yes, Opo. yes. Pero eventually, parang first love, na gusto ko pa rin pala talaga mag-drawing. Pero nung time na yon, edi wala pa akong parang style, wala pa akong, kumbaga, hindi ko pa kilala yung sarili ko kung paano ako Right, right. illustrate. Pero ang nangyari, di nung 2013, no, nasa Masscom ako, kumbaga, nung nagdesisyon ako, na gusto ko bumalik sa sining. Pero anong klaseng art? Yes.
So ang ginawa ko, dahil may internet naman na nung panahon na yon, nag-google ako ng mga beautiful art on the internet, ganyan. Tapos nakita ko, actually international na artist, no? Based siya sa Australia. Tapos Okay. sobra akong nagandahan, na-touch doon sa libro niya. Tapos children's book yon. Tapos sabi ko, Is this the Red Tree? yes. That was your influence? Okay. Oo, yung Yeah. The Red Tree and yung mga works ni Sean Tan. Okay. Na na-realize ko na children's book siya pero kaya niyang tumawid ng edad. Alright. Kaya naisip ko na parang ito yung klase ng sining na gusto kong gawin. Dahil yung particular pa nga sa The Red Tree, meron siyang usapin ng pag-asa. At nung panahon na yon, yun ang kailangan ko. Right. Tapos naisip ko, ito yung gusto kong maging klase ng sining. E di syempre, dahil nasa So, abroad yon, Aha. sabi ko, ano itsura ng children's book industry dito sa Pilipinas? Kasi nasa Pilipinas ako eh. yeah. So, nag-research din ako. And then, dahil nag-desisyon ako, edi nag-research ako tungkol sa mga organisasyon, sa itsura ng children's book industry dito. Nagbasa ako ng mga children's book kasi hindi naman ako masyadong lumaki sa local children's books. Mas novels talaga yung binasa ko. So, hindi ako masyadong familiar. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. I fell in Okay. love with it. Okay. Hanggang sa eventually, nagkaroon ako ng advocacy about mental health. Tapos yun na yung naging parang simula nung pag-develop ng estilo ng Right, paggawa right. ko ng artwork. You mentioned earlier you didn't have a specific style when you were just starting out. Yes. So what would you say your style is now when it comes to illustrating? Ngayon, edi masaya lang. Very colorful. Yeah. Oo, di katulad nung nabanggit ko kanina, yung tema ng pagkakaroon ng pag-asa, yun na halos doon na umiikot yung gusto kong i-portray sa illustrations. Right. Edi dahil may background din ako sa TV or sa parang konting video production, nahilig din ako sa mga pelikula. Kanina pinag-uusapan Natin si Nora Honor. Yes, Yes, oo, yes. napanood ko yung mga binanggit ni Sir Nick. Okay. Na, kumbaga, yung parang cinematography, yung lighting. Tapos, nung in-apply ko na siya sa illustrations, doon na siya umikot na parang, paano mo i-illustrate ang pag-asa. So, ginamit ko yung parang lighting, pagkakaroon ng, kasi yung source of light Right. in the middle of darkness. Kaya madalas talaga yung mga illustration ko, meron siyang ganong nilalaman o tema. I feel like parang ang hirap no. You're trying to illustrate feelings, right? Like hope, courage, 'di ba? Parang ang hirap niya i-drawing na makaka-relate yung mga bata, right? Going back to this book and the other books that you have written also, ano yung mga challenges na nafe-face mo when you're trying to put the whole narrative into an what do you call this? An image that the children can relate to. Ano yung mga challenges mo doon? Actually, siguro kung particular dito sa Goblins, ang mas naghirapan talaga ako ay yung context nung author na based siya sa US. Hindi pa kasi ako Right, nakapunta okay. ng US. Okay. Tapos hindi ako familiar doon sa backgrounds, anong Yes. klaseng neighborhood. No, kasi ako, mas familiar ako sa pag-illustrate ng mga batang Pilipino na nakikita ko sa personal. Okay. Pagka nag-illustrate ako ng nakaugat sa kultura at komunidad, as much as possible, pumupunta mismo ako doon sa komunidad para makita ko kung ano yung itsura ng mga bahay, Right. ano yung itsura ng mga kabataan, ano suot nila. Kasi paano sila makaka-relate Yes. kung hindi nila nakikita yung sarili nila Yeah. doon sa illustration. So, yun ang nahirapan ako dito sa Goblins kasi wala akong ganong experience. Okay. Tapos kailangan ko talagang magtanong doon sa author tsaka sa Disney kung anong klaseng neighborhood ba yung parang pinagbabatayan nito. Hindi ko rin alam Right, kung kunyari right. yung mga OFW or yung mga based talaga sa US, anong klaseng neighborhood Oo. yung tinitirhan. You collaborated with the author, si Micah Llaneza, right? In this project and the Disney publishing team as well. Kamusta yung experience mo with them? Actually, masaya naman. No? Okay. Masaya naman bukod sa kailangan ko lagi mag-English. Kasi Okay. I worked with foreigners bukod kay Mike. Yeah, I think yeah. she's Phil-Am. So, Pero did they give you like the freedom to do your own thing sa Yes. pag-illustrate ng mga characters, the goblins and everything? Okay.
Ano sila, bale, meron silang konting mga illustration guides, pero mostly talagang hinayaan nila ako. Okay, that's So they good, gave that's you good. free reign. Yes, Yeah. oo. Kahit sa character design, halos wala na silang feedback about it. Okay, Na-enjoy that's nice, naman that's nila. nice. Yeah, tas mas yung ano lang, yung mga specifics lang naman, katulad nga ng kung anong klaseng neighborhood, yun yung kinonsult ko sa kanila, like reference photos, and yun, so mas ganun yung naging working relations namin. Tapos very accommodating sila, very open sila doon sa ideas nung pag-interpret ko doon sa libro, no? Kasi may ano din talaga, may freedom akong Okay. mag-illustrate na siguro ang maganda sa kanya, karaniwan kasi pag dito sa Pilipinas, madami tayong mga libro na very much realistic yung style. O kung Right, hindi right. realistic yung style, kumbaga itim yung buhok ng mga bata, ganon. Tapos, pero dito, kumbaga medyo nag-try akong mag-go out of that, yung ganong klaseng pag-i-illustrate. Na hindi ako masyadong sanay, hindi ako sanay mag-illustrate ng mga characters na pula ang buhok, green ang buhok, yung ganon. Pero sabi ko, So it was a challenge for you, no? Challenge accepted. Yeah, parang yeah, Disney yeah. naman to. So, Yeah. siguro ma-accept naman nila yung pagiging parang creative. Yes, yung, yes. dun sa pag-i-illustrate. Ara, you know, everybody dreams of working for Disney some way, somehow, whether that Yeah. be singing, acting, voicing a Disney princess, or like in It's a your dream case, come true. Yeah, illustrating for Disney. So, what does it mean to you as a young Filipina artist to illustrate for a Disney publication or published book that highlights Filipino folklore? Actually, masaya lang naman. Parang mas ganun lang naman yung naisip ko kasi ibig sabihin lang nun for me, kaya. Kaya siya ng mga local talents natin dahil napakayaman ng pool of talents talaga natin dito sa Pilipinas. No? So, mas ganun lang siguro yung para sa akin at na-enjoy ko siya at kakaibang experience din siya. And hopefully, hindi lang ako yung nag-iisang magkaroon ng ganitong klaseng opportunity kasi napaka-talented talaga ng mga Pilipino illustrators. That's right, that's right. Now, Ara, for those who want to get a copy of the book and reach out to Yeah, you, where how do can we they get a find copy? you? Yeah. Actually, ang alam ko po sa Amazon, pa lang siya available, tsaka Okay, sa online, sa Penguin. So, hindi pa siya available locally sa mga local bookstores natin. So, mas online talaga siya if bibilhin from here, unless based talaga sa US, which is easier for them to get a copy of the All book. right. Nice. Well, thank you so much for joining us and for bringing this book straight from the US. Yes. Yep. That was award-winning artist Ara Villena of Disney children's book, The Gobbling Goblins.